Good. Pilipinas, ang oras pa 6:45. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayong 20? Matagal pa ang swelday. Lagi tayong abangers ng swelday, ano? Lagi tayong nag-aabang ng sweldo. But anyway, masyadong masalimutan mga usapin. Usaping pampolitika, usapin sa flood control. Kaya mag-digress muna tayo. No? Ibahin natin ang usapan yung may kinalaman. Of course, napakahalaga po ng mga usapin na ito. No? Pero habang nag-uusap tayo tungkol dito sa mga katiwalaan sa gobyerno, hindi po natin dapat na kinalilimutan or pinababayaan ng mga iba pang usapin na kailangan din nating i-attend. Usapang Legal. Dahil, alam niyo po ba, ang sabi natin ng isang nagpadala ng mensahe nila, Attorney, may peking deed of sale daw po ang lupa na minana naming magkakapatid. Pero nalipat na po namin ang title sa pangalan po namin. Tama po ba na ipa-adverse claim po namin ang lupa para lang po kung may interesado ay hindi na po maloko? Usapang Legal. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin na may kinalaman sa lupa. Ayun, adverse claim, no? Legal. Usaping legal. Ano nga ba ang ibig sabihin ng adverse claim? Ito ba ang tamang solusyon? Kung kayo ba ang may-ari ng lupa, pwede mo ang ipa-adverse claim ang lupa mo? At syempre pa, no? Usaping quieting of title. At marami pa pong ibang mga katanungan na tatalakay natin or sasagutin natin, lalo pat sa mga nagdaang mga pagkakataon. Nag-umpisa ng Enero, hindi po tayo nagtalakay ng tungkol sa lupain. Usapang Legal. O usaping lupa. Kaya pag-uusapan po natin tonight, alam nyo naman, favorite topic natin itong lahat. Lalo na kahit po sa atin, mga mahihirap tayo. Kasama po ako dyan. Hindi naman po ako mayaman. Kahit po tayo ay mga mahihirap, kahit pa paano, meron tayong mga minamanang kaunting lupa mula sa ating mga magulang. O kung hindi man nag-aadika, the first thing na inaadika po natin kapag tayo nagtatrabaho maliban pa sa, of course, gadget, cellphone, laptop. Pag medyo may kaya-kaya na sasakyan. Kapag medyo ang susunod na inaadika natin, minsan nga nauna, bahay at lupa. Syempre, bibili tayo ng bahay, may kasamang lupa dahil mahirap naman magtitirik tayo ng bahay o magtatayo tayo ng bahay sa lupa na pagmamay-ari ng iba, hindi po ba? So, the primary investment na ginagawa po talaga natin ay ang pag-aadhika ng lupa at saka minsan patatayuan natin ng bahay o kaya naman, lupa at bahay. Usapang Legal. Kasi hodang ipangutang natin yan, i-amortize natin hanggang sa tayo ay magretiro, Pero napakahalaga po para sa ating mga Pinoy ang pagkakaroon ng bubong na masisilungan na atin na mismo, para sa ating mga pamilya. At kadalasan po ito ay bagaman at isang napakagandang investment para po sa atin at maganda rin maipamana sa ating mga anak, minsan nagkakaroon or pinag-uugatan ng kawing-kawing na problema. Kaya nga po, katulad ng problema ng ating nagpadala ng mensahe, ito naman po ay swerte, mana, Ang problema lang, bakit merong peking deed of sale? Sino ang nagpeke nito, Sino ang lumalabas na nagbenta? Kasi kung deed of sale, di ba? Maaring pinalabas na nagbenta binenta ng magulang mo o binenta ng kapatid ninyo o binenta ninyo. Paano po ito na peke? Usapang Legal. Maganda po matingnan po ninyo, kung ano ang nilalaman at ano yung mga patunay, ano yung mga isinasaad dito sa deed of sale, sino mga partido dito. Pero napakainam po, na kapag kapugan nito involve ang property niyo, kumuha ho agad kayo ng certified true copy ng inyong title or titulo mula po sa Register of Deeds. Mura lang po ito, ang babayaran. So at least makikita po ninyo, meron bang mga ibang claimants ng property ko? Merong nagkaka-interest sa property ko?
ko, baka may adverse claim. Baka po merong ma-involved na sa kaso, merong notice of lis pendens. Usapang Legal. So ang tanong ay ano nga po ba itong adverse claim? Ito yung pagtatala ng salungat na karapatan. So ibig sabihin, pag pinag-usapan natin ng adverse claim or salungat na karapatan, ibig sabihin, ang nagkiklaim ay hindi ang may-ari. So sinasabi po ninyo na ang title ay nasa pangalan na po ninyo, so hindi po ninyo pwedeng ipa-adverse claim ang sarili ninyong lupa. Ano? So ang mag-a-adverse claim dyan ay kung sino man ang ibang may interest doon sa property. Ngayon, ano ngayon ang solusyon para naman po matiyak na yung peke, ang sinasabi na ninyo na peke na deed of sale ay hindi na magagamit pa para makapangloko. Usapang Legal. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin tonight. And if you have questions, 0919-282-6485. Pwede din po kayo magpadala ng inyong mensahe bilang comment sa DZRH. Dito sa DZRH TV4K livestream, DZRH News Television at DZRH News Facebook page. Usapang Legal. Live na live po tayo tonight. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Feel free to share our discussion tonight. Especially, marami po ang may ganitong problema, mga may pinipeke. Hindi lang po yung peking Saro. Peking flood control. Bati deed of sale, pinipeke. Pati titulo, pinipeke. You will realize this because we have another question later on patungkol dyan. Magandang gabi sa iyo, Evis Escueta, Grace Recta, na imbag arabi isa yung Madam, Roxanne Costo, Mami Belen Rivera, Florence Regalo, at gayon din sa iyo, Ditas. Si Ditas, mamaya merong babasahin natin yung message mo. Magandang gabi sa iyo, Agael Enriquez, at syempre pa mga kamag-anak ko, Rex Seco. Magandang gabi sa iyo, Insan, at sa iyong wife si Lilia Seco, at yung aking mga pamangkin dyan sa Tondo, Maynila. Pinsan buo ko po ito, kapatid ng tatay ko, yung tatay niya. Magandang gabi din sa inyo, Tita Ami Miraflor Garcia, Jerry Sumagaysay, Eduardo Narvaez, at syempre pa Jericho Ferrer. Feel free to share our discussion tonight para po mas marami pa ang matuto sa ating talakayan. Usapang Legal. Magandang gabi din po sa iyo, Terestita Atienza. Magandang gabi din po sa iyo, Melvin Letrodo, Juanita Conanan, or Johnny Conanan. Magandang gabi sa iyo. Ikaw ba yan, Johnny? Magandang gabi sa iyo, Aunt May. Gayon din sa iyo, Joy Garimbao, si LD Santos. Magandang gabi. At maraming iba pa. Lahat po ng mga nanonood, nakikinig, paramdam po kayo. Feel free to share. Kahit may hinahay lang kayo dyan. Mag-comment po kayo sa ating either Facebook o sa ating YouTube page. Usapang Legal. Ayan, sasagutin po natin yung question ng ating unang question sa ating pong pagbabalik. Magko-commercial lang po muna tayo. Tatalakayin po natin yung quieting of title. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Kayo sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. We need some patience, extended patience, Medyo marami po tayong commercial ngayon. Maraming salamat po sa ating mga sponsors. But anyway, talakayin po natin ang ating mga tanong. Unang question kanina was tungkol doon sa pwede ba niyang ipa-adverse claim yung lupa na merong na-issuehan or merong peking deed of sale. Ang adverse claim ay pagtatala ng salungat na karapatan. Ibig sabihin, salungat na karapatan, hindi salungat ang karapatan mo doon sa property mo. So, ibig sabihin po, yun pong adverse claim ay ginagawa ng taong nagkiklaim sa property ninyo. So, hindi ikaw ang magpapatala ng iyong karapatan dahil meron ka na namang titulo. Now, the question is, ano ang remedy mo bilang may-ari ng property na na-issuehan or merong lumalabas, lumulutang na deed of sale o kahit anumang dokumento yan na peke, say for example, anumang deed of conveyance, deed of donation, transfer of rights, basta any document na nagsasabi na alam mo na peke, na labag or against
sa iyong interest. Ano ang pwede mong gawin? Usapang Legal. The answer is, ang remedy po nito na pwede niyong gawin ay yung tinatawag na quieting of title. By the way, bago po i-explain, mahalaga po na kung gusto ninyong i-pursue yung ganitong action, hakbang, ay kakailanganin po ninyong dumulog ng personal sa abogado. Madala ang inyong mga dokumento at maipaliwanag sa kanya ang anuman inyong mga concerns. Wala pa rin pong substitute sa personal na pagkonsulta sa abogado dahil kapag ka po dito sa radyo, email or message, chat message lang, or chat lang, hindi po sapat ang mga impormasyon at ang mga tinatalakay po natin ay batay lamang sa impormasyon na na-i-provide po ninyo sa atin. Usapang Legal. Ngayon, ano nga ba yung quieting of title? Kapag ka po quieting of title, ito po yung nire-recognize na remedyo para tanggalin, na supilin, tanggalin, burahin yung anumang cloud, anong pagdududa sa property natin, sa title natin sa ating property. Ano ba itong cloud na ito? Yung cloud na maaring magdulot ng pagdududa kagaya sa sitwasyon ng ating nagpadala ng mensahe na merong deed of sale na naibenta na. Sino bang nagbenta nito? Sabi ninyo, nasa inyo na ang title, which is good. Nakapangalan na sa inyo ang title. So, all you have to do is, pwede po kayo magsampa ng petisyon para sa quieting of title. Ano ba ang nangyayari sa quieting of title? Sa quieting of title, sinasabi po ng korte, kapag nakakuha kayo ng paborableng desisyon, na anumang mga dokumento, spurious or peke, o forged, o mga invalid document na nag-i-exist at the time ng desisyon ng korte, ay dinideklara na walang bisa ito. Walang bisa, hindi kinikilala at hindi maaaring manaig as against your title. Usapang Legal. Kahit pa valid ang itsura niyan, kahit pa on its face titingnan mo, ay totoo ito, valid ito, yun po ang epekto ng quieting of title. So ikaw mapapanatag ka na, kahit regardless of kung ano man palutangin niyo diyan na peke, while hindi kami apektado, narito ang desisyon ng korte, merong quieting of title. Ito po ay nakabatay sa ating civil code na nagsasabi po yung anumang record of anumang seemingly valid document hindi po maaaring manaig dahil tinatanggal ang anumang pagdududa sa iyong titulo sa property. Usapang Legal. So kailangan pong maipakita lamang ninyo na kayo nga ang rightful owner ng property at wala nga pong ganitong transaksyon na nangyari po sa inyo. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Ronald Bascos Rabino, Rex Seco, Eduardo Narvaez, Mami Belen Rivera Ditas. Sabi niya, attorney, may nakasabayan po ako isang financial literacy. Sinabi po na mas maganda raw po ang investment ang alahas kesa lupa. Para sa iyo po ba, ano po ba ang mas mainam na investment? Alam niyo po, ang alahas ay naitatago. Naitatago dahil hindi naman pinarerehistro. Although usually ito ay kinukuhanan ng insurance. Ang lupa, kailangan mong mairehistro at para mong maitransact, napakaraming mga requirements, napakaraming documentation na kinakailangan. Usapang Legal. Ang lupa, mas matagal mawala. Ang singsing, ang alahas, kagaya ko, mai-segue ko lang. Meron akong kaibigan, meron po akong singsing na mukha siyang engagement ring kahit hindi naman totoong, kahit yun ay binili ko lamang. Ang sabi ng friend ko, magbabiyahe ako sa Thailand. Sabi ng friend ko, friend, kaya hindi ka nagkaka-boyfriend kasi nakasuot ka ng engagement ring, parang engagement ring yung suot. Tanggalin mo kaya. Tinanggal ko si Singsing. Abay, nawala. In short, kung yun ay lupa, hindi po yun nawala kahit mawala ang title. Bakit? Pwede pa akong pumunta sa Register of Deeds. Pwede pa akong pumunta sa Register of Deeds at kumuha ng certified true copy ng title. Pwede akong magpa-annotate ng affidavit of loss at pwede akong pumunta sa korte para magpetisyon para sa reissuance of title. Pero si alahas na nawala na, lalo pa pag walang insurance, wala na. No
no way of recovery. Usapang Legal. So yun po ang pagkaiba nila. Ngayon, kayo po ang magdesisyon, Ma'am Ditas. 'Di ba? That makes sense, no? Anyway, ngayon, kaya going back to our discussion, yung tungkol sa adverse claim, ito po ang maari ninyong gawing remedyo, no? Kaya lang, may mga pagkakataon, no? Yung mga innocent purchaser for value ay maari pong iba ang remedyo sa kanila, no? Kaya nga po napaka-komplikado ng batas at kaya binanggit ko na rin earlier na yun pong detalye ng inyong problema ay mas kailangan pong maidetalye ng todo, maibigay at may mga Q&A pag ginagawa si attorney. Kapag lumabas po kayo, ay pag pumunta po kayo sa lawyer, ay marami pang mga itatanong po sa inyo. Usapang Legal. Pwede bang malipat ang pangalan ng titulo sa may hawak ng fake na deed of sale? No? Marami pong mga pagkakataon, no, na nangyayari po ito. No? Kaya nga po napakahalaga na kapag ka po meron kayong alam o maalingas-ngas na nangangamoy ng mga ganitong mga peke, mga transaksyon, no, mahalaga rin po na tayo ay alerto. No? Lalong-lalo na po kung hindi tayo ang naka-occupy or nakaposisyon sa property natin. At lalong-lalo na kung kamag-anak natin ang medyo nangangamoy na nanloloko, Ma'am Teresita Atienza. Usapang Legal. Ma'am, may nabili po kaming lote ng ate ko. Yung mama namana ng may-ari sa magulang niya. Nabayaran na po namin. Pinaayos namin ang papel. Ang kaso, yung asawa ng may-ari ng lupa ay naghahabol. Ano ngayon ang question mo, Aunt May? Ang tanong mo, I would assume na kung may habol ba yung asawa. Ang tanong, ito bang mana tinanggap during the marriage or habang kasal na? Namatay ba yung biyanan? Namatay ba yung magulang ni seller at the time na kasal na yung seller at sa asawa niya? Kasi kung namatay yun, na kasal na sila ng asawa niya, namatay yung kasal na si seller sa asawa niya, ibig sabihin, eksklusibong property po ito ni seller at walang pakialam si asawa ni seller. Usapang Legal. Pero kung namatay, no, itong nagpamana, bago pa ikasal or bago pa mag-asawa si seller, abay conjugal po ang property and therefore kailangan po ng permiso o pag-consent o pahintulot ng asawa, no, na maibenta ang property sa inyo. Yun. Usapang Legal. Meron pa rin pong question dito. 15 magkakapatid. JR Sapagan. Sabi niya, 15 magkakapatid. Ang senaryo attorney na i-transfer ang titulo sa isa nilang kapatid at ngayon siya na ang nagmamay-ari ng naiwang lupain ng tatay nila dahil namatay. Pwede po ba sila mag-file ng adverse claim na magkakapatid? The answer is yes. No? Pero hindi dapat nag-i-stop sa adverse claim. No? Bakit kanyo? Kasi ang adverse claim ay valid po for 30 days lamang. Bagaman at hindi ito automatic na tinatanggal or kinakancel upon the expiration of 30 days, no? Kailangan pa rin po ng petition sa korte para sa cancellation ng adverse claim. But then again, kapag kalagpasan ng 30 days at wala kayong ginawa, madali na po yung mai-transact, no? Bagaman at kailangan pa rin dumulog sa korte. But no, kasabay po ng inyong adverse claim ay magpetisyon po kayo, no, para doon sa para po doon sa settlement ng estate ng namatay, no? Kasi bakit? Bilang tagapagmana, no? Bilang tagapagmana, kayo po dapat na mga anak, no? Kung naiwan pa rin ang asawa, no? Kayo po dapat na mga anak ay maghahati-hati sa naiwan ng inyong tatay. No? Ayon po doon sa mga probisyon ng law on succession. Usapang. So again, hindi po sapat ang adverse claim. Kailangan po na within 30 days ay maproseso po ninyo or at least maisampa ninyo, no,
yung hakbang. Kung hindi po kayo nagkakasundo-sundo, mai-process or mai-file po ninyo sa korte yung petition for settlement of estate. Sama na rin po ninyo yung distribution or partition ng inyong mga mana. Ayan. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Aunt May. Magandang gabi din po sa inyo, Melvin Letrodo. At nanonood po si Tatay Nalding Letrodo dyan sa Santa Fe, Leyte. Maraming salamat po sa inyo. Usapang Legal. Meron pa rin po mga questions dito. Miggy Fallier Villa, magandang gabi. At sino pa ba yung mga ibang nanonood sa atin? Thank you very much. Ronald Vasco Sorbino, Eduardo Narvaez, at maraming iba pa. Usapang Legal. Angelina Palekbar, magandang gabi. And syempre, Roxanne Costa. Now, next question please, RHTV. Yan. Hi po, magtatanong lang po kasi nakabili po kami ng lupa. Si seller po talaga ang nakatira sa lupa, which is, in-interview po talaga namin. May titulo naman po siya, which is fake po pala. Nalaman na lang namin after 9 months sa pagkabili po namin. Actually, kami na po ang nakatira ngayon. Pero dumating po ang totoong owner at pinapaalis po kami. Ano po ang habol namin? Buyer in good faith po kami at doas po kami, pirma ni seller, siguro may doas, no? Tulungan mo po kami, pwede po ba pumunta sa office niyo para pakita namin ang deed of sale? Usapang Legal. Pwede naman po, no? Kung malapit lang po kayo dito, pero humana po kayo, kung malayo po kayo dito, humana po kayo ng pinakamalapit na abogado. But then again, no? Sinasabi po ninyo, may titulo na ipinakita sa inyo. Ang question ko, kaya mga tagapakinig, napakahalaga po ng due diligence. Ano po ang binubuo ng due diligence? Pag bibili kayo ng property, titingnan po ninyo sino ang nakatira doon sa property. Sino nakatira? Kanino nakapangalan ang titulo ng property? Kanino nakapangalan ang tax declaration? Napakahalaga po nitong tatlong ito. No? Tingnan din po ninyo sa likurang bahagi ng kopya ng title, meron bang mga annotations dito? No? Mahalaga po ito para malaman po ninyo ang totoong status ng property. Lumalabas, in-interview ninyo si seller. Pero ang question ko, kumuha ba kayo ng certified true copy ng titulo ng property sa Register of Deeds? Take note po, hindi enough na like yung 19 forgotten, may certified true copy. At yun ang ipinakita sa inyo. Kung 19 forgotten pa yan, medyo matagal na bago ang transaction ninyo, chances are merong mga pagbabago pong nangyari. And therefore, maaring naka-annotate doon sa Register of Deeds for all you know na ibenta na pala. Kaya napakahalaga po nitong pagtingin sa Register of Deeds. Wag po kayong hindi po sapat na may naipakitang title sa akin. Paano kung peke? Andali na nga pong magpeke ng mga titulo ngayon, ng mga dokumento ngayon. Kaya mahalaga po na yung iba yung pag-iingat, pag-uusisa sa ating transaksyon. Usapang Legal. So, ano nga ba ang karapatan mo, no? Dahil sinasabi mo peke ang titulo, no? Kung peke ang titulo, ang peking titulo ay hindi po pinag-uugatan ng karapatan. And therefore, ang tanging recourse mo, no, ang tanging habol mo ay ang maibalik ang pera mo at pagsasampa ng kasong estafa laban sa nagpakita sa iyo ng peking titulo at nagbenta sa iyo ng lupa. Usapang Legal. Ano ang laban mo doon sa totoong may-ari? Wala. Nada. Hindi ka rin maituturing na buyer in good faith. Bakit? Kasi hindi sapat ang iyong pagdudue diligence. Kung peke ang titulo niya at merong titulo itong may-ari, dapat nakita mo ito na, hindi sa'yo ang title na nasa Register of Deeds. Bakit magkaiba ang ipinapakita mong titulo sa akin na sinasabi mong titulo mo sa property na ito as against yung titulo na nandoon sa Register of Deeds. Yung nandoon po sa Register of Deeds ang maaaring makapagsabi ng totoo sa'yo kung sino ang totoong nagmamay-ari ng property, maliban na lang kung nagkaroon ng subsequent transaction at hindi pa naililipat ang property sa bagong katransaksyon. Usapang Legal. Ayan, kaya napakahalaga po ng
para maituring na ikaw ay buyer in good faith, dapat po ay yung iba yung pag-uusisa, pag-iingat. Na? Una, titingnan mo ang property. Sino nag-occupy? Sila ba ang nag-occupy? Bakit? Anong karapatan nila na mag-occupy sa property? Maaring katiwala? No? Ginawa ng peke, titulo. No? So marami pong mga ganon. Ano? Kaya again, kapag ka nagtatransact tayo, siguraduhin ang ating katransaksyon. Napakahalaga na ang may-ari ng property ang ating kausap, or kung hindi man siya, meron siyang pahintulot sa pamamagitan ng special power of attorney. At yung special power of attorney na yun ay valid pa. Make sure buhay pa po ang may-ari ng property na nagtatransact, na nagbigay ng kapangyarihan doon sa may hawak ng special power of attorney. Usapang Legal. Diba? Henry Dolohan. Ayan, si Henry Dolohan ay suki nating tagapakinig, suking tigpaminaw. Yan. So again, pasensya na po kayo. Alam kong hindi nyo gusto yung sagot ko, pero sa totoo lang, hindi po kayo maituturing ni buyer in good faith, at ang recourse po ninyo ay laban doon sa nagbenta sa inyo using a peking certificate of title. At ang recourse po ninyo ay pagsasampa ng kasong estafa laban doon sa nagbenta sa inyo. Wala po kayong laban sa totoong nagmamay-ari ng property. Usapang Legal. Magbabasa muna tayo kasi meron pa pong ibang mga questions na kailangan nating sagutin. Merong iba. Salamat, attorney, legal guide ng Liberty. Good evening. Maraming salamat po sa inyo, Kenneth Arceo. Oy, namiss kita. Tagal mong nawala, Kenneth Arceo. No? Maraming salamat. From time to time ay bumabalik ka sa ating programa. At magbabalik pa po tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Usapang Legal. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Dokumento hindi po pinag-uugatan ng karapatan. Subject to some exceptions, of course. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Sa usapang lupa po tayo, no? Problema sa mga peke-peke na yan. Bakit ba ang dami na may meke ngayon? Alam niyo po ba na sa Spouses Manales versus Pinpin, this is a 2024 case, no? Ang sabi po ng Supreme Court, kung bumili kasi ng lupa, no, ang Spouses Manales mula kay Pinpin, pero idineklara ang title were declared void dahil ang title daw ni Pinpin were acquired by Pinpin through fraud, no? Forged deed of sale and false affidavit of loss from original owner. Ayan, no? So again, no, wala pong bisa yung naging transaksyon at at bagaman at nailipat na ang title doon sa mga buyers, no? Dahil po hindi na maituturing na innocent purchaser for value or buyer in good faith itong bumili, pinawalang bisa po yung bagaman at nakapagpalipat na ng titulo sa kanilang pangalan itong buyers. Usapang. Bakit? Dahil nag-fail daw, no, na due diligence, dahil nag-rely sa seemingly clean titles. Ay, ano pang usapan ito? Ito, nailipat na talaga ang title sa kanila. Itong unang texter or nagpadala ng mensahe natin, peke lang yung title, di ba? Yan. Red flag daw po yung low purchase price at yung iba pang mga missing annotations doon sa title. So, dapat, napakahalaga po ng pag-due diligence. Usapang Legal. Attorney, tanong ko lang, yung lupa po ng pinsan ko, inaplaya. Ano po yung inaplaya? Inaplaya ng iba ng CLOA, yung DAR, hindi po man lang tiningnan. So kung ganito po, inaplayan ng iba, dapat po mag-coordinate agad kayo sa DAR kapag nalaman po ninyo ito. Meron pong opposition or may pwede po ninyo i-object or i-protest, no? Lalong-lalo na po kung ito ay hindi naman lumalagpas doon sa retention limit na isinasaad ng batas. Kasi, no, kapag ka po ang isang tao ay hanggang 5 hektarya lamang po ang maari niyang agricultural land na maging pagmamayari. Kapag ka po meron siyang anak na magtitil din ng land, entitled siya sa retention limit na hanggang 3.
no, nire-reserba ang 3 sa bawat anak, no? So kung hindi naman po lumalagpas dun sa retention limit, baka po pwede ninyong i-object, no, o mag-file po kayo ng protest doon sa Department of Agrarian Reform. Usapang Legal. Hindi raw sila makakuha ng certificate na ina-applyan nila ng kuryente dahil may nakapapeles sa lupa. Ano po ang pwedeng gawin? Yun nga po, mag-file po kayo ng protesta. Banggitin po ninyo anong mga rason, no, bakit hindi kayo o hindi dapat masubject sa CLOA. Usually kasi noong una pa lang meron kasing lumalabas yung notice of coverage, di ba? NOC. Bagaman at parang nahinto na ang pag-i-issue ng NOC dahil nag-expire na po yung CARP or Comprehensive Agrarian Reform Program o yung CARP extension or CARPer, no? Ay yun pong na-issuehan na ng notice of coverage ay nagpapatuloy pa rin po yun, no, for acquisitions para po sa ating mga magsasaka o yung mga landless na mga farmers. Usapang Legal. Now, next question please, RHTV. Ayan, marami po kasi may mga questions to. Attorney, tungkol po sa mana ang itatanong ko, ano po ang pwedeng gawin? Ang asawa ko po ay nawala na, pero kasal po kami noong 2019. May naiwan pong lupa ang biyanan ko, pero ayaw ako isali sa hatian ng mga kapatid niya. Kasi daw po ay nag-asawa na ako at nagkaanak na nagkaanak na sa bago kong kinakasama. Tama po ba yun? Usapang Legal. Ang question ko po sa inyo, ito po bang property na ito ay ito po bang biyanan ninyo? Sino pong naunang namatay? Ang asawa po ba ninyo o ang inyong biyanan? Kasi kung ang una pong namatay ay ang inyong asawa, ay wala na po talaga malilipat, no? Wala kayong anak, wala rin bagaman at mag-asawa po kayo kasi wala pong nalipat, no? Na wala pong nalipat, hindi kayo, kumbaga ay wala pong nalipat na karapatan sa inyo. Bakit? No? Meron po kasing tinatawag na right of representation, karapatan na humalili. Pero ang asawa po ay walang right of representation. Tanging ang anak lamang po ang maaring humalili sa kanyang magulang. Ngayon, sinasabi po ninyo na hindi kayo hinahatian. Ang tanong, karapat dapat ka ba na mahatian? Kasi kung ang asawa po ninyo ay nauna pang namatay kesa sa biyanan ninyo, wala po talaga kayong karapatan. No? Pero kung halimbawa po namatay muna ang biyanan ninyo bago sumunod ang inyong asawa, ibig pong sabihin, minana na ng inyong asawa ang property and therefore entitled po kayo. Pero ilan lamang ba ang makukuha ninyo? Maliit lamang po. Bakit kanyo? Kung ito po ay kung ito po ay conjugal, kung ito po ay exclusive property dahil mana during the marriage, no? Kung ito po ay exclusive property ng inyong asawa, meaning to say, kayo po ay tagapagmana lamang ng inyong asawa. Hindi po ninyo masosolo ng mana ang property dahil ang asawa po, no, ay nagmamana kasabayan ng anak o kaya kasabayan ng magulang ng namatay o kaya naman po ay kasabayan ng mga kapatid ng namatay. Kung halimbawa po yun na po ang naiiwan. Usapang Legal. So hindi po sufficient yung inyong impormasyon na ibinigay, pero kung ito po ay, again, nagmamatter po kung sino ang unang namatay. Kung namatay ang biyanan ninyong una, may parte po kayo pero hindi po ninyo masosolo. Pero kung nauna pong namatay ang inyong asawa, wala po kayong matatanggap at hindi po basehan ang pagkakaroon ninyo ng anak sa iba. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Iton Bulalayaw. Thank you very much for watching at marami pa pong ibang nanonood sa atin na hindi na natin nabigyan ng pagkakataon. May next question pa tungkol doon sa legal po ba ang bentahan ng lupa sa barangay? Nag-sign po si Kapat, isa pang konsehal. Generally, valid po, no? Basta tama po yung konsiderasyon, merong purchase price, merong specific na property, merong konsiderasyon at specific yung mga partido, tama yung mga taong involved ang nagbenta at bumibili. Hindi po yun ang basihan ng validity yung pagperma ni konsehal o ni Kap. Maaring sila ay mga testigo lamang po, no? Ang importante lamang po, kapag po kayo ay may dokumento, ay maisa katuparan ko sa pamamagitan ng isang register
registrable document, valid na deed of sale, duly notarized. No? Yun po ang mahalaga dito. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin ngayong gabi. Bagaman at napakalimitado ng oras natin, magsama-sama po ulit tayo on Thursday. And if you have a request na pwede natin pong talakayin, ipadala po ang inyong request sa akin at bibigyan po natin ng pansin. Nakasama ko po sa bilang side, Jeric Barreto, and of course mga DZRH TV at mga taga-IT department. Ako naman po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina